Paano, Ludi? Tuloy ba kayo ng boyfriend ng mamaya? Hindi ko nga alam eh, kasi nag-away kami. Naku, nga pa na yata ang away Oy, niyo Ludi, ngayon. yung report. Hinahanap na ni Sir yan, ah. Oo. Bago ka umuwi, ah. Oo, sabi. I'll just get in touch with you tomorrow, okay? Randy! Randy, hindi pa ba tapos yung pinakayos sa'yo ni boss? Hindi pa eh. Pusin mo na. Oy, tama na yan. Sandali lang. Kayong masyadong apurado eh. Uy, Billy, bibigyan tayo ng soft drink. Okay? Soft drinks? Bill! Lagi ko na lang naiisip na tuwing nagbe-birthday ako, lalo ring nalalapit ang aking retirement. Oh, ayaw ka ba nun? Sitting pretty ka na lang? Eh sa gastos ba ngayon, mabubuhay ka sa makukuha mong separation pay? Nato. Pinariringgan ka, oh. Eh, malaki naman makukuha mo eh. Dito ka lang tumanda, di ba? Ayun na nga eh. Madali yon. Pag nakuha na yung LC, darating na yung mga in-order na parts. Nabaltama isang kumpanyang ino-organize daw ni Pat Morelos. Oo nga. Totoo ba yun? Bakit? Ano yon? Kukumpetensyahin yata tayo eh. Eh kung tayo nga gumagapang na sa hirap eh, maglalakas pa na loob kumpetensya yung iba. Yeah, pero malakas si Pat Morelos, ha? Baka nakakalimutan mo yung asawa nun, may kamag-anak sa itaas. Kahit na, kago pa rin siya. Nag-file na rin ako ng application just in case. Bakit? Talaga bang tagilid na dito? Mabuti na rin yung nakakasiguro. Eh, ba't sabi naman ni Mr. Santiago Kaya na lang nga naman aminin lang nagpapanik na rin sila, no? unfair naman yata yun? Wala kang magagawa. Ganun sila eh. Oh, ito pa saling, oh. Sama mo dyan. Oh, ang sabi ko sa'yo, huwag mong iwan bukas yung basurahan. Papasukin na naman yun ng pusa dyan sa kabila. Opo, ma'am. Oo ka na, oo. Pagkatapos bukas, nakakalat na naman yung basura dyan. Ay, nako. Saling! Saling! Po? Ano ba ito makakalat dito? Akala pa nagligpit na kayo. Sige, ligpit mo yan. Oh, talaga? Oh. Oy, Cynthia. Umuusok na yung telepono sa tagalang kwentuhan nyo, ha? Tigil na yan. Si Dino, nasaan? Nasa kwarto po niya. Tigil yan, sabi, ha? Hello, Jimbo? Sorry, Hindi, wala. Eh, kasi yung mother dear ko, may period na naman siguro kaya saksakan ng sungit. Mama, pakimasahe naman yung likod ko. Parang sumasakit na naman eh. Naka-tense ka. 2 buwan na pala tayong hindi nakakabayad doon sa lupa natin sa Tanay. At saka, huwag mo palang kalimutang mag-iwan ng cheque bukas para sa amortization natin sa bahay. Mabuti pa siguro, ibenta na natin yung sa Tanay eh. Oh, kala ko ba magandang investment yun? Eh, magandang investment. Kung hindi naman natin kaya. Dahil naman kasi, dami natin hinuhulugan eh. Eh, siya yung bahay, siya yung kotse,
amortization ng lupa. Dami kong nung kutsi-kutsi. Eh, sino ba nasabi sa'yo ibenta mo yung lumang kotse at palitan ng bagong modelo? Ang ganda-ganda pa ng makina nun, pinalitan mo. Teka, ano mo mas magandang investment, yung lupa o yung kotse? Oh, siya, tama na. Bakit ba lagi hindi ka mapakali sa bahay ko? Sandra, let's not argue na, ha? Alam mo naman kaya na pa ako hindi sa bahay, eh. May lakad ang mami. Ikaw ba magluluto para sa daddy mo? Akala ko ba may kasanera kayo? Tawagan na lang kita the moment I get home. Ano ba talaga problema mo? Kaya na ka pang sungit-sungit, ah. I don't want to be alone pagdating ng boyfriend ng mami ko eh. Di ba sabi mo you like him naman? Tsaka ayaw mo nun, niliregaloan ka pa ng mga album na straight from the States. So? What's so strange about that? Ganyan naman talaga lahat sila eh. Pati ako pinapapilan. Akala siguro nila lalakarin ko sila kay mami. Sige na nga, I'll stay. 10 minutes lang, ah. Sige na, umalis ka na. Oh, akala ko ba... Do you see what I mean? Sige na, umalis ka na. Alam mo talaga hindi kita maintindihan. Kayo na yung wanted me to stay. Ngayon naman na sinabi ko, stay, papauwi mo naman ako. Ano ba talaga? Eh di ba sabi mo may lakad kayo ng mami mo? Well, it's getting late. Iikot-ikot na naman tayo niyan, eh. Sige na, umalis ka na. Oh, okay ka ba? Sige, I'll call you up na lang. Kung hindi busy ang phone. Sige, I'll go ahead. O Inday, hindi dyan. Doon. Eh, paano pinabayaan mo? Eh, alam mo namang napaka-chauvinistic niyang si Melo noon pa. Don't tell us, we didn't warn you. Nililigawan ka pala niya na napaka-stricto na niyan. Keso, no smoking, no short skirts, and remember, no premarital sex. Imagine! Alam mo na, sa babae na yan eh. Ikaw naman ang dapat magdala. Ay, nako. Give up na nga ako, eh. Mag-away lang kami ni Melo. Talagang ayaw niya akong patrabahuin. Kaya anong gagawin mo? May iwan ka na lang sa bahay at maggaganchilyo ng bedspread. Oy, chika, yan ang pinakamadali magpabulok ng utak. Tutal malalaki na ang mga anak mo. Ako nga 7 months na pero walang kiber si David sa aking pagtatrabaho. Kailangan maging practical ka na ngayon. Times are hard. Mahirap ang dato. Kayo na kayong kumausap kay Melo. Kasalanan mo rin naman yan eh. Pinamihasa mong di ka lumalaban. Martir eh. Halina nga kayo roon. Come on, Emma. Sayang, Emma. If I were to get an assistant for the agency, ikaw na ang pipiliin ko. You're more than qualified. And what's more, you have the looks. Besides, you've never really put to use what you've studied in college. At least give it a try. Para kay pang binoto natin tong prettiest girl on the campus. Ay, nako. Mamaniin mo lang yung mga turista nga po na nakukuha ko. And, Emma, think of the privileges. Discount sa airplane tickets. Nakita mo na? And finally, ang dream mong mapagbiyahe mo ang entero pamilya mo sa States. Matutuloy din yun. May plane tickets nga. Wala naman pocket money. Susto naman. Darating din yun. One at a time. At least give it a try. Talk to that husband of yours. Talk to Melo. There's no harm in trying. Do it not only for your family. Do it for yourself. Right. You mustn't be afraid to work. Women are out in the streets. This is the 80s. Diba? Oh, ano ngayon ang gagawin mo? When you reach home, talk to Melo, ha? Promise. Wala mangyayari dito sa Pilipinas kung magpapaiwan ka rito. You know, I give this country another 3 years. Wala na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kinukumbinsi lang tayo ni Ernie na sumama sa kanya sa States. Sa tanda kong Labas ito. mo ng tubig, At ha? saka pa ako.
Sasabak sa lamig? Hayaan nyo nang mamatay ako dito. Hindi naman lahat ng tao ay siniswerte sa Amerika. Tignan mo yung asawa ni Mrs. Cabistani. Iba naman kasi yun, ma eh. Isang yan, tarantado naman eh. Tantakin nyo, kararating pa lang ng Amerika. Wala kagad ginatupag, kundi manloko ng kapwa niya Pilipino. Kaya sino rin ang nagsuplong sa kanya sa mga Amerikano? Di kapwa Pilipino rin? Pinagkakakitaan niya tayo dun eh. Magkano? $500 yata bawat Pilipinong TNT na may turo mo. Binibiro mo yun. Pero alam mo, isa pa magaling doon, at least doon marami ka opportunities. Masipag ka lang, at tapos hindi ka naman takot magtrabaho, hindi ka naman magugutom nun eh. At marami pang chocolates doon, Tito Ernie, di ba? Hindi lang chocolates, lahat ng gusto mo nando doon. O ano pa yung nyo? May iwa kayo rito sa Pilipinas? Aba, kuha ko kayo, mas maganda yata yung maraming alternatives. Kahit ano pa ang sabihin mo, kahit anong gawin mo, pagdating mo roon, second class citizen ka pa rin. Second class citizen ka nga, pero kumakain ka naman ng gusto. Saka ibang iba talaga environment, Kuya Melo. Lalo-lalo na para sa'yo. Yung mga anak mo. Aba, iba talaga ang education sa Amerika. Oo nga naman, Dad. Tutubuan pa ako ng American accent. Naku, pulikatin pa sana yung dila mo. Oo nga pala, Kuya. Kamusta na nga pala yung kumpanya nyo? Balita ko dito sa papel, tagilid na raw ah. Hindi naman. Nakakuha na ba na LC yung kumpanya nyo? Hindi ko pinoproblema yun eh. Nagtatanggalan nga sa warehouse ngayon, pero ano ba namang opisina ang hindi nag-aalis ng tao sa ngayon? Di ba delikado yun? Malakas tayo sa opisina eh. We've tried everything, Melo. I guess you know that. Hanggat maaari sana, ay ayaw namin magbawas ng tao sa kumpanya. We know how difficult it is, pero talagang wala tayong magagawa. Magmula nung tumaas ang cost of raw materials ay halos tumipli ang cost of production, kaya napagpasihan na lang na ipasara na ang ating kumpanya. Ever since na tumaas ang mga presyo ng raw materials ay halos tumipli ang cost of production. Kaya napagpasya na lang namin na mabuti pa ipasara na lang ang kumpanya. But don't you worry. You will get proper compensation. 2 months for every year of service. And you've been with us for 7 years. Gano'n na lang itatagal nun. I'm sorry, Melo. But don't you worry. Doon sa kumpanyang lilipatan ko, I'm sure there'll be an opening for a person with your capabilities and experience. Huwag ka mag-alala. Kaya lamang, hindi pa kita madadala doon ngayon dahil sa kasalukuyan pa lang nagsiset up ang company. Pero sa oras na pa pwede na, tatawagin kita. And anytime you need my help, don't hesitate to call me. Totoo yan, word of honor. Magkaibigan tayo eh. Pare, yung ang alam ko, the company's been around for 50 years. Biglang nagsara. Kasi imported yung mga chemicals na ginagamit nila sa production. Wala na silang makuha ngayon. Wala na mga dollars eh. Tangina, ako nga pare. Kinakabahan na rin eh. At ito nga isa kong kaibigan pare. Ang kanyang buong life savings, natangay, nadenggoy ng bangko. Bigla ring nagsara. Yung isa ko namang friend, nag-invest sa townhouses. Eh yung putang inang financier, itinakbo yung pera sa States. And to think, kapapanalo pa lamang ng Outstanding Citizen of the Year Award ang gagong yon. Outstanding nga. Outstanding crook. Mautak eh. Ano man, paano mo, Melo? Ewan ko. Siguro, hintayin ko na lang ang tawag ni Nato. Saan ka naman makakakita ng trabaho sa ngayon? Nagsasarahan nga lahat ng kumpanya ngayon. Alam na ba ng misis mo? Wow. Pare, I wouldn't want to be in your house. Pagbigay mo ng announcements. No, pare. You have to keep it straight. Hindi mo naman kagustuhan na nangyari. Di ba, pare? Oo. Hindi naman niya gusto nangyari. Ayos lang yun. Kailan lang buhay, pare. Help your friends and like of course. You know what an innocent drive is like. People are always hurt, sometimes killed. Surely you don't want this to happen to your friends. When all of this can be avoided so easily. Paano tayo ngayon? Magkano nakuha mo separation pay? Kung magkano man yun, kinakailangan natin pagkasyahin. Pa kasi, sinabi ko na sa iyo.
mangyayari ba niya mag-iiyak ka dyan? Mapapago pa ba yan? Gumawa ka ng paraan. Malaman mo, tatagilin ng iyong kumpanya. Hindi yung naghintay ka pang masara bago ko kumilos. Paano tayo ngayon? Kaya pansamantala, kinakailangan... Sabihin mo nga hinaan yung radyo. Alin? Ano ka ba ganyan? Kayo ba nagpo-provide ng music sa buong subdivision? Ano ba yan? Sorry po, ma'am. So katulad nga sinasabi ko kanina, sa mga susunod na buwan, konting tipid muna tayo. Yung aircon, wag na munang gamitin. Yung mga luho-luho, bawas muna. Yung mga hindi naman importante at hindi naman kailangan, wag na munang bilhin. Eh, paano naman yan pa? Ang init-init sa kwarto ko eh. Kapag hindi nakabukas yung aircon, hindi ako makatulog. Pwes, matuto kong magpaypay. Pansamantala lang naman to eh. Eh, sino makakadate ko? Diyan nga ako humingi ng pera kay Erpat eh. Alam mo naman yung nangyayari sa bahay ngayon. Ano ba naman ang gagastusin mo? Birthday party lang yun. Sorry, Susunduin pare. mo lang ako. Isa pa yun. Ginagawa dyan ni Ermat ang kotse ngayon dahil sa gas. Di ako na lang susundo sa inyo. Ano? Oh, total, on the way rin naman yung bahay ni Sandre. Paano tong isa? Tag-alabang pa to. Alam ko na. Magpunta ka na lang sa bahay ni Sandra, doon na lang namin kayo susunduin. Pagkatapos ng party, hahatid ko na lang kayo. Tama. Kaya Dino, mag-taxi ka na lang pupunta sa bahay ni Sandra. Ano ba naman klaseng setup yan? Huwag na lang. Umarap ka na lang ng ibang date. Sinabi mo yan, eh. Tayo na nga, Marie Grace. Teka, hindi pa tayo nakakapagbayad. Mauna na ako. Shit na, Mami. Sinabi ko sa'yo, Mami. yun. Mami ko na nga, sinabi ko sa'yo eh. Hi, Mami. Ay, si Dino. Mami, si Jimbo ho. Good evening, ho. Bakit? May brown out ba? I'm sorry, it's getting late. Di ba may pasok ka pa bukas? Yes, Mami. Gusto kita makausap, Cynthia. Cynthia, bad shot yata ako. Sinabi ko na sa'yo, si Mami yun eh. Umalis ka na nga, baka masaya naman pa ako nun eh. Eh, paano bukas? Sige, bahala na. Sige. Makita na lang tayo sa labas ng Bahala na. ES. Sige, bahala na Oo bukas. na akong goodnight kiss. Sige na nga na, kulit mo eh. Oh, sige na, Sige na, oo. umalis ka na. Good night. Sige. Magkano? Huwag ka na makialam. Huwag makialam. Melo, yung perang yun, doon na lang natin iaasa ang ating mga babayaran at pamalengke hanggat hindi ka pa makakuha ng ibang trabaho. Isusupal mo pa? Ayoko na nga ba sabihin sa'yo eh. Kukontrahin mo lang eh. Melo, sabihin mo nga yung usak mo. Hindi pagsusugal yun. Kung natutulog ang pera, kikita ba yun? Di mabuti pasok na sa negosyo.
Eh, pag nalugi ang lintek na negosyo niya. Eh, mamalasin nga kung ganyan ang takbo ng utak mo. Hindi pa nag-uumpisa kung ano-anong disgrasya na kagad ang iniisip mo eh. Melo, pag nagkaloko-loko yung pinapasukan mo, huwag kang umiyak sa akin, ha? Huwag mo nga akong pinapakialaman sa mga desisyon ko, ha? Kung kusina ang pinag-uusapan, okay, dumakda ka. Pero pag business, you shut up! Oh, magang-magang, nasa telepono ka. Tigilan mo yan, Cynthia. For special children means special care. For special smiles, use Smiley toothpaste. Okay, let's print that. Okay, that was good already, but we have to do this thing all over again. You see, you're supposed to smile when you say that, what was that part again? Oh, for special smiles, you're supposed to smile there. That part, okay? For special smiles, use Smiley toothpaste. Okay, you're supposed to flash your teeth there, huh? Bong, bigyan mo ako niyan. Yes, direct. Okay. Okay, sige, take two tayo. Pero, mag-break muna tayo. Let's do everything again. Please. Okay, good. Oh, Kuya Melo, napasugod ka? Busy ka yata. Hindi naman, medyo nagkaroon lang ng konti problema eh. Kaya medyo be-break muna kami. Gusto nga sana kita makausap eh. Ito ko saan? Eh, pag-usapan natin. Saan ba tayo pwede mag-usap? O sige, halika doon sa labas. Magandang investment ito, Ernie. Nagde-develop sila ng mga real estate dito sa... Uy, salamat ha. Thank you. Dito ba sa may Antipolo? Eh, total ka ako pag nangyari itong mga highways at expressways na ito eh. Itong mga nakatira dito sa Ortigas at dito sa Marikina, eh, tsak na dito maglilipatan lahat yan eh. Sabi nga ng kaibigan ko, tataas pa raw ang assessment value ng lupang yan eh. In just 2 years. Kuya Melo, sino pa bang tanga ang bibili na lupa rito sa Pilipinas? Eh, lahat nga ng kakilala ko may pera. Ang ginagawa nila, tumatakas na sila eh. Doon, sa Amerika sila nag-i-invest. Eh, sino pa man mag-i-invest sa lupa rito? Eh, hindi naman lahat ng tao ganyan ang isip. Kuya Melo, ang daming job opportunities sa Amerika. Meron nga akong kaibigan eh, tumiligrama sa akin. Ang sabi sa akin, meron daw silang tinatayong firm at mag-expand daw within this year. They're into plastics kasi, kaya palagay ko, mabilis ang asenso itong kampanyang ito. Nagmamarket pa sila sa Europe eh, yan ang maganda dyan. Eh, ano naman ang malay ko sa plastics? Kuya Melo, pagbalik ko sa States, kakausapin ko itong kaibigan ko to. Malay mo, baka sakali may opening para sa'yo. Malabo yan. Will you please listen to what I'm saying, Kuya? Alam mo sa Amerika, ang ganda ng buhay. Masipag ka lang, ang bilis ang senso. Pupunta sa Amerika, yung mga Pilipinong walang mangyari sa buhay dito. Kung gipit ka na rito, ayun, tsaka ka magpunta ron para makipagsapalaran. At least may mangyayari sa buhay mo. Yun ang importante sa akin, yun lang naman sa akin eh. Ibayin na nga lang natin ang usapan natin. Mag-aaway lang tayo eh. O nga pala, Kuya. Yung recommendation sinasabi mo sa akin. I'm sorry. Palagi ko, wala tayong magagawa ron. Alam mo kasi, dito sa kumpanya, I only direct the commercials. Pero it doesn't mean na malakas ako sa kumpanya. I guess it's all up to the advertising agency. Pero sinabit ko na rin, just the same. I guess all we can do right now is wait. Paano, Kuya? Babalik mo na ako sa trabaho ko. Sige, saka na tayo mag-usap. Sige. Pag-isipan mo ito ko sa States, ha? Uy, wait for me. Sandra, sandali lang. Anong ginagawa mo rito? Gal ka ba sa akin? May dahilan ba para magalit ako sa'yo? Ito yung tatawag ako sa bahay niyo. Lagi sinasabi ng maid, wala ka raw sa bahay. Eh, siguro nga wala ako. Di sorry na ako, sorry. Try to mean it naman, oh. Hi. Am I late? No, perfect timing. Benji, this is Dino. Dino Miranda. Hi. Dino, this Hi. is Benji Cortez. Oh, what? Tutuloy pa ba tayo sa club? Yeah, pero hindi na ba ako magpapalit? Hindi na, okay na yan. Bagay nga sa'yo naka-uniform eh, so that we could have more time. Oh, sige. Sige, Dino. Nice meeting you, pare. Sandali ah. O sige, start mo. Start ko ha. Yung, one click pare ah. Okay na. Patayin ko na ha.
Ano ang naging diferensya, pare? Sa contacts nga, no? Oo eh. Sa susunod, Magkano ba ang damage? huwag mo intindihin yun. Sa susunod, pag nasira uli, dali mo na lang sa bahay. Kailangan lang naman dyan kalmado ka eh. Kung maganda ang credentials mo, trabaho pa maghahanap sa'yo. Meron naman kung sa meron, pare. Ang diferensya nga lang yung sweldo eh. Alam mo naman tong pamilya ko, sanay na sa maluwag na budget yan eh. Hindi magtiis. Maintindihan ka naman nila eh. Kami, handang magtiis. Yung kaibigan mo, naghihintay na may mahulog na grasya ng langit. Misis ko nga eh, mamamasukan. Bakit? Nang makaingay nga naman kami ng kaunti. Putris eh, pagdating ng kajis, naghihingalo na mga pitaka namin. Mabuti yon, makakatulong siya. Saan ang trabaho ang asawa mo? Sa hipag niya, makikisosyo raw doon sa restaurant. Yun na lang yata ang negosyo na hindi malulugi. Hindi mo kasi mapigil ang pagkain ng tao eh. Mabuti pa ang asawa mo, Charlie. Ikaw pare, binigyan mo na naman ng ideya itong asawa ko eh. Bakit? Ano masama nun? Kuha mo nga muna kami ng yelo. Oh, paano pare? Ano? Paano nangyari yun? Melo, kaya mo ako magpaliwanag, pare. Tangin na yung chick yun eh. Hindi ko makalay tatakbo yung pera natin, pare. Putang ina, Rick. Lahat ng pera ko, isinalalay ko sa putang inang investment na yan. Melo, ako ba? 250,000 din ang nilagay. Wala akong pakialam sa 250,000 mo. Separation pay ko yan eh. Parang hindi ko naman. Saan yung Mr. Tan na yan? Pare, hindi ko alam. Nawawala nga, pare. Halika. Halika, putangin mo sa Melo, mama hindi ko. ko Hanapin natin yung Mr. Tan na yan. Hindi ko alam. Hanapin mo. Tangin na nyo, niloko nyo. Melo, ano ba? Huwag kang makilam dito, ha? Melo, sabi na, hindi ko alam eh. Putangin na nyo lahat. Ikaw talaga, Cynthia, hindi ka na pwedeng magpagsabihan, ano? Mami, kaibigan ko lang naman si Jimbo eh. Kayo lang, ang dumi-dumi ng isip niyo eh. Magkaibigan? Mayroon ba magkaibigan na naglilingkisan? Kitang-kita kayo dyan ni Mrs. Gutierrez sa kabila. Na naglilingkin daw kayo sa kotse. Yung byuda naman palang yun ang madumi ang... Melo? Melo, bakit? Yung pera, Emma. Yung pera. Pera natin. Nawala. Tinakbo nung presidente ng financing. Nawala. Nawala? Melo, ano nangyari? Ano nangyari, Melo? Melo, ano nangyari? Ha? Yung pera. Tinakbo ng chick. Ano ba? Pera natin, Emma. Ako tayo. Is there no way na makuha uli ang pera na yan? Paano? Tell me. I mean, di ba hanap niyang Mr. Tan na yan? My God! Oh, I'm sure nagtatago na ngayon sa States yan. O sa Mexico. Or even Hong Kong. Di pahuli ang hayop na yan? Susan, hindi siya unang gumawa nito. And certainly is not going to be the last one. Ang hirap naman sa'yo, Melo. Sana kinonsulta mo muna ako bago gumawa ng ganyang investment. Kasi naman, matagal ko ng kaibigan yung Rick na yun eh. Sabi naman niya, wala raw paltos yung investment na yun eh. Meron ba namang investment na nakakasiguro ka
Kuya, huwag mo na ipaabot kila mama ang nangyaring ito. Kapapacheck up pa lang ni Papa. Tataas na naman ang blood pressure nun. At ibubuhos kay mama ang galit niya. Melo, magkano bang pera yung pinasok mo sa investment? Kuya, magkano? Kuya, magkano ininvest mo? 150,000. Oh my God. May natira pa ba sa separation pay mo? Ito yung flight ko sa Merkulis. Sure. Oo. 1:30. Buti ka, Charo. Oo, may meeting mo sa Anaayos mo na ba sa akin yung ano yung Thank you, ha? Magkano na lang ba natitira sa pera? Pero Hanapin mo nga yung telephone number ni Mr. Nakalala sa Pablo. mga gastos. P. Oo. Ay, naku, Connie. Hintayin ko. Malaloka na ata ako. Gaga, dadagdagan mo pa ang problema mo. Bakit? Wala naman bang linaw yung trabaho ni Melo? Wala. Teka nga muna, naghahanap ba ng trabaho yung asawa mo o inantay niya ang trabaho pumunta sa kanya? Napangako nga sinato sa Monte eh. My God, Emma, you can't rely on that. You better start doing something. Like what? You can't just sit there and watch your kids starve. Pag ikaw ay nag-rely dyan kay Melo, ay naku, para mo nang ginatasan ng bato. I think it's about time you realize na wala kang maaasahan sa asawa mo. Right. Magalit na siya kung magalit. Pero kailangan kumilos ka. You have to work. That's all there is to it. Sabihin mo sa kanya. Just to inform him not to ask for his permission. And you better start fixing yourself. Hindi ka pwede pumasok dito na ganyan ang itsura mo. Hindi ba, Connie? Right. Kailangan konting sosyal, konting bongga. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin ni Connie. I'll even lend you some of my clothes. Oh, kailan ka mag-uumpisa? Napadaan kasi ako sa area, so naisip ko, tanong ko nga ako kay Nato kung may pag-asa yung trabaho ang sinasabi niya. Mahirap pa kasi Melo eh. Baka lang naman. You see, this company is still new. At saka ang preference lang yung mga bata pa, yung mga fresh graduates. Saka isa pa, yung tinatayo nilang warehouse sa Marikina ay medyo madidelay. Ganun ba? Kasi lahat ng mga resources ng kumpanya ay china-channel ngayon sa mga bagong equipment. So I guess, medyo talagang mahuhuli yung warehouse. Kailan naman kaya yon? Mahirap makapagsabi Melo eh, pero baka sakaling middle of next year, kung masusunod yung present timetable. Middle of next year pa? Oh, pero huwag kang mag-alala, Melo. Hayaan mo, sa oras na may opening, ipatatawag kita kagad. Doon ka pa rin nakatira, hindi ba? Sandali lang pareha. Hello? Oh, Dominguez. Yeah. No, yung mga contracts, pinadala ko na kay Suarez. Bakit? Wala pa ba dyan? Oh, on the way na yon. Kasi meron pa akong pinacertifying kay Mr. Fulton. Sige. Yeah. Pero yung bagong shipment, asikasuhin mo kagad, ha? Sagutin mo naman ako, nagmumukha akong tanga nito eh. Kalokohan yung trabahong yun eh. Paano naging kalokohan? At anong gagawin mo? Ikaw ang mag-entertain dyan sa mga lintik na turista nga po na yan. Ikaw ang magpapasyal sa kanila sa Manila, ganun ba? Hindi lang naman mga turistang hapon nakukuha ng agency ni Connie eh. Kahit na mga taga-buwan pa yan, kalokohan pa rin. Paano ngayon tayo? Maghihintay na lang tayo na may mahulog na tinapay galing sa langit, ganun ba? Paano natin mababayaran yung lintik na kotse mo? Yung amortization ng lupa? Yung bahay? Kaunti lang ang pera. Salita ka parang wala akong ginagawa. Eto nga't kinakapalan ko na itong mukha ko sa paghahanap ng trabaho eh. Pwes, wala pa rin nangyayari. Ano na lang sasabihin ng mga tao? Sugar mommy kita. Ikaw itong naghahanap buhay. Ayun! Di lumabas ng totoo. Ang inaalala mo, kung anong sasabihin ng mga tao. Bakit? Sila bang papalamon sa atin? Sila bang nabibigyan ng pang-grocery at pang-matrikula ng mga anak mo? Ha? Makakain mo ba yung pride mo, Melo? Ha? Sumagot ka!
Sabay ka ba? Bilisan mo, malilate na ako. Bye, pa. Bye. Sige. Bye. Saling, Po, ano bang ulam mo natitira dyan? meron pa po tayong isda dyan. Ipaksi mo para mamayang gabi. Bakit, ma'am? Hindi po ba kayo magluluto? Hindi ba kagabihin ako? Saka huwag mong kalimutan linisan yung kwarto ko, ha? Opo, Yung ma'am. mga uniforme ng mga bata. Planchahin mo na. Opo. At yung banyo. Eh, ma'am, wala na po tayong muriatic acid eh. Sabunin mo na lang na mabuti. Opo. Sige. Sige Anong po. bahala? O sige, aalis na ako. There's no point in being pessimistic about the situation, hindi ba? Right. Kahit isipin mo ng isipin, there's nothing we can do about it. Last year, akala natin babagsak ang tourism industry, hindi ba? Ilan bang bookings ang bumakat during the last Naku, minute? marami. Halos ma-hospital ako sa kaba. Imagine, Emma, 65% ng bookings na-cancel. Lalong-lalo na yung mga taga-Taiwan, Japan at Amerika. Ay, nako. Natakot yata sa situation dito. But it's picking up. Slowly, but surely. That's the best way. Slowly, but surely. Unless may mangyari naman. Paano? Ginagawa tayong bargain center ng mga dayuhan. Sa damit na damit na lamang, ang mura-mura dito. Yung mga dresses na makukuha mo for $40 abroad, dito sa ating department stores, sabihin na natin yung pwede pa sa 500 pesos, $40 is still a good 800 peso equivalent, di ba? Kaya kailangan, konting tiyaga at tapang. Sabihin mo yan kay Emma at sa kanyang asawa. Ay, nako. Matagal ko nang alam ang problemang yan. Tuwing nagigising ako, yan parati ang papasok sa isip ko. The problem will remain a problem unless you look for a solution. My, you're sounding like a salesman, Willie. Of course. That's how I earn my living. Mahirap kung mahirap, pero napagkakakitaan rin. Siyempre, sa umpisa, asiwa rin ako. Yung ba naman nagtitinda ka ng isda eh. Pero okay na rin yun. Sanayan din. Believe din ako sa'yo, pare. Paano mo nasa sikmura yun? Nakikipag-deal ka sa mga tindera? Ano masama doon? Basta honest man trabaho eh. Pare, ba't hindi mo subukan sumosyo? Probahan mo. Hindi ko yata kaya yan, pare. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? At least doon, sigurado kang matagal pa bago maubos ang isla sa dagat. Hindi ang investment na pinapasukan mo. Palinghado naman pala. Relax lang pare. High blood lang si Mrs. eh. Kung minsan talaga, pare, oh. Oh, may prospect ka na ba? Marami ako yung na-applyan. Pero kung hindi ako overqualified, yung sweldo naman. Sa gasolina na lang, pare, kukulangin na ako eh. Oh, paano? Sumosyo ka na sa akin. Magtitinda ako ng isda. Kako kasi Susan, imbis na mapunta pa sa ibang tao, di kayo na ang bumili. Magandang investment ito eh. Magandang location, yari na mga karsada, malakas ang tubig, maganda ang view, at saka... Malinis ba ang titulo, kuya? Yun nga lang, 3 buwan ko nang hindi nahuhulugan. Pero madali naman yun eh. Di pagka kayo nakakuha, tuloy nyo na. Maliit lang naman ang monthly. Teka, sandali. Tatanungin ko muna ang asawa ko. Kailangan ko sana yung pera, Susan. Ano ba? Pandeposito namin doon sa lilipatan naming apartment. Tsaka ang dami pa namin hindi nahuhulugan eh. Kausapin mo sa mo. Sabihin mo, hindi naman paluging investment ito eh. Paano yung bahay mo sa Merville? Huwag mo sabihin, pati yan maririmata. Hindi na namin kayang bayaran sa bangko eh. Paano gagawin namin? Ay, naku. Oh, ano, Melo? Kamusta? Hi, Mike. Kanina ka pa ba? Hindi naman, kadarating ko lang. Oh, bakit? May problema ba? Wala. Hindi, dumaan lang siya. Oh, paano? Di maiwan ko muna kayo. Nagmamadali ako eh. At buboling kami ng mga kapsina Sige, ko. Mike. O sige I'll see you. Sige, Mike. Kuya, hindi ko na lang iaalok yan sa asawa ko.
Nakakahiya eh. Ang dami rin namin binabayaran. Kung gusto mo, pahiramin na lang kita ng pandeposito sa apartment mo, ha? Parehawakan mo. Dahan-dahan lang, Joey, ha? Nalalap. Ma, bakit? Kailangan ipabili ang ibang gamit. Hindi yan magkakasya sa lilipatan natin. Eh, anong gagamitin natin? E di bibili ng bago. Nakakahiya. Pare, ito. Bagutin mo. O sige, dyan na lang yan, dyan na lang yan. Tama na yan. Dito lang muna. Tama na yan. Pupunasan ko yan. Masan to? O, Dino. Kaya mo na yan, Dino. Sigurado ka, ha? Cynthia, diretso mo na yan sa kwarto mo. Tara pare, kunin muna natin yung iba. Ang pangit. Buti nga bago eh. Tanga ka ba? Anong bago? Bagong pinta lang to eh. Diyan ako. Di dito. Ha? Dito. Biro ka. Kwarto. Eh, Mami, dadalawa lang kwarto sa taasan ako. Magsama kayo din sa isang kwarto. Ha? Eh, Mami, kaming dalawa. Eh, di ang sikip. Pasensya ka na at magtiis ka. Eh, Mami, wala naman akong privacy doon, ano? Cynthia, huwag mo kong bisitin, ha? Magpasalamat ka kahit pa paano, mayroon pa tayo natitirahan. Alam mo kung magkano renta ng apartment nito? Itong maliit na apartment na ito? Ha? 2,005! Ganyan kamahal ang mga apartment ngayon. Sige, kumanin ka na. Huwag mo kong bisitin. Ayusin mo yung kwarto mo. Huwag kang dadabog-dabog, ha? Pasensya na muna kayo, ha? Medyo masikip-sikip na konti. Anyway, Okay lang, pa. talaraan mo to eh. Okay lang. $2,500 para sa apartment. Kinwenta-kwenta ko kanina. Abutin siguro ng mga 6,000 pesos ang gastos natin dito. Kasama na doon ang ilaw, tubig, pamalengke, groceries. Ay, nako. If worst comes to worst, kailangan siguro natin ibenta yung kotse. Ba't mo naman ipibenta yung kotse? Paano ang pamatrikula ng mga bata? Eh, ano naman ang gagamitin natin? Pwede mag-jeep. Melo, ano pa? Bakit? Dami-dami nga nating problema eh. Eh, yun na nga eh. Maraming problema. Kaya para mabawas-bawasan ng konti, kailangan medyo... Melo, ano ba? Sabi ng pagod ako eh. May trabaho pa ako bukas. Buti ka wala kang ginagawa.
Okay, that's all. Oops, I forgot to pay. Uy! Sino ka ba to? Kilala natin to, di ba? Dino. Yes, Dino. Pare, kumusta? Okay ang outfit mo, very colorful. Bagay na bagay. Matagal ka na ba rito? Okay ba ang pay? Okay lang. Meron pa ba kayong orders? Ikaw, Sandra. Enjoy your meal. Hey, Sandra, come on, let's eat. Uy, ano ba? Gabi na, hindi ka pa ba magbibihis? Ayoko pa umuwi. Sige, ikaw rin. Airmats mo. Pag uwi mo, pagagalitan ka na naman. Jimbo, sasama na lang ako sa'yo. Ano? Naloloka ka na ba? Jimbo, sama mo na lang ako sa bahay niyo. Di ba sinabi mo sa akin, mahal mo ako? Pues magsama na tayo. Mahal kita, pero wala yata sa usapan natin yun. Tsaka, ang labo nun. Nakita mo, pambayad lang sa motel, pahirapan pa eh. Tapos magsasama tayo. Sige na, magbihis ka na, hatid na kita. Mahirap kung mahirap. Sulit naman eh. Oh, you look so dirty. Ang problema ko kasi, yung lungkot. Maluloko ka. Speak in English? Ay, go to your daddy. Yes. Nanding, attend to this child. Come to daddy. Go to your daddy. Come, sit down here. Come. Sweet ba ito, pare? Oo. Ba ang panganay mo? Marami namang Pinoy dun eh. Kami nga, pag nagkasama-sama sa pahinga, nagluluto lang kami. Pagtapos, nakikinig ng record. Pare, nakadalawang taon nga yan dun eh. Nung putya, nung malis nga ako rito eh, halos gumagapang na ako sa lupa eh. Kakahanap lang ng trabaho. Sinuwerte lang ako eh. Ngayon nga, hinuhulugan na namin yung bahay namin sa Fairview. At hindi lang yon. Tapos nang bayaran yung tamaraw na pampasada natin. Pati yung mga appliances, yung TV, yung stove, yung ref, yung Betamax. Pag hindi ka takot sa trabaho, pare, tapangan mo lang ang sikmura mo, okay lang yun. Lalo na sa linya mo. Hindi problema yun. Ako nga nagmamaneho lang ng oil tax eh. Pare, maluluslusan ka lang sa hirap. Pero sabi ko, putya, patapangan lang naman to eh. Natitiis ko nga yung init ng disyerto, tsaka yung anghit ng mga Arabyano. Ang iniisip ko lang pare, dollars to pare, dollars. Matutulungan ka raw niyan, Melo. Pakikilala kita sa recruiter ko. Straight yun. Praise the Lord eh. Hindi ka ututan nun. O ano? Oh, ano, Melo? Matatagal lang ba bago makakuha ang trabaho doon? Eh, lalakarin ka nga ni Nanding eh. Di ba, Bayaw? Basta best friend ng bayo ko, best friend ko na rin. Huwag kang matakot pare, aalagaan kita. Ha? Saan number mo? Wala dito. Tignan nyo lang sa board ko anong mga trabaho kailangan o parang ticket. Yun yung mga papeles yung iba, diba? Wala ko palang NTI ito eh. Kailangan ko ito. Kailangan mo ba NBI? Oo, requirement yan. Saan kayo pupunta? May usapan kasi kami ni Mr. Carpio eh. Eh, wala pang ho siya eh. Kasi sabi niya sa akin, alas 10 daw eh. Eh, wala pa nga ho talaga siya eh. Ngayon ba? Mabuti ho, sa labas na lang kayo maghintay. Di ba pwedeng dyan ako sa loob maghintay? Hindi pwede, bawal eh. Sunod.
Okay dito. Eh, bakit ito walang pagkatrato? Kailangan mo tatlong retrato to. Hindi lang tatlo eh. Kailangan mo pito ang ganda mga papeles niyo. Passport ba sa pila? Kailangan mo ng requirements. Bino, may naghahanap sa'yo. Gusto ko raw makausap. Sa akin? Oh. Okay. Talagay lang ah. Pwede ka pumasok. Hindi naman ako order eh. Oh? Ginulat mo ako ah. Bakit? Masama na ba dalawin kita? Ewan ko. The last time kasi nagpunta ka rito. Galit ka ba sa akin? Bakit? Meron bang reason para magalit ako sa'yo? Hindi ko nga alam kaya nga ako nagtatanong eh. All of a sudden, hindi ka na tumatawag. Hindi ka na bumibisita. Once sinubukan kitang tawagan, hindi ka na pala doon nakatira. Kung hindi ko pa nakita si Jake, hindi ko malalaman. Eh, kasi naman, baka magalit yung boyfriend mo eh. Sino boyfriend ko? Sino pa? Si Porma. Yung the last time na nakasama mo rito. Napaka-insecure mo naman. Ito, Dino ha. Minsan ko lang sasabihin sa'yo. I'll give you another chance. What? Pag hindi ka pa tumawag sa akin o bumisita within the next 3 days, talagang closed case na tayo. Naglakas loob na ako pumunta rito eh. For all I know, nagmumukha na akong tanga. I hope you get the point naman, ano? Huwag kang tumawa. At least alam mo na yung kaso. Oh, kailan ka mabibisita? Utos ba yan? Ano sa tingin mo? Eh, kailan ba aalis yung asawa mo? Ewan ko ba doon? Laging next week. Yung una may problema daw sa opisina sa Jeddah. Ngayon naman sa Ministry of Labor. Kung umalis, di umalis. Eh, magtutumas na yan ah. Pag nainip ka, Connie, mas naman ako. Ang dami-dami na nga naming utang doon sa mga kamag-anak namin eh. Wala na akong mukhang hirap sa kanila. Lalong-lalo na doon sa biyanan kong lalaki. Napakasama na ugali. Ay, nako. Pwedeng-pwede ka nang sabitan ng medalyang ito sa pag-umartir. Kung sa pelikula yan, kumita ka na ng malaki. Connie, isang singilan pa. Bibenta ka ng kwento ko. Hoy, Willie! Kaka-istorbo ba ako? Come in! Anong naligaw ka dito? Gusto ko sana mag-iyan ng lunch. Sayang. Makikipagbulahan pa ako sa isang sales rep ng hotel from Tokyo. Si Emma na lang. Ano? Wala ka naman turista ngayon, di ba? Oh, what, Emma? Alam ko yan ang weakness mo. Italian food. Samahan mo na yan. Harvest naman niya si Willie. Takot na niya sa asawa niya. Shall we? Go ahead. Lagi nila sinasabi, kailangan daw magtiis. Ganyan naman ang role ng babae, di ba? Kayo mga lalaki, kayo ang gumagawa ng kalokohan. Ang babae magtitiis. Meron din naman mga babaeng may katok sa ulo, ah. I can name at least 5. Wala akong masyadong guts. Emma, guts has nothing to do with it. Ang importante ay masaya ka. May asawa na ako at 2 na aking mga anak. So, that means hindi ka na pwede maging masaya. Ganun ba? I-devote mo na lahat ng time mo sa kanila? Kawawa ka naman. Bakit ikaw? May asawa ka rin, di ba? At may mga anak. Yeah. But it don't stop me from being happy. Last question. Ano ba ito? Interview? Mahal mo pa ba ang iyong asawa? What a silly question. Well, Alam kong mahal niya ako. And he's a good father. Pero marami siyang nagawang pagkakamali. Harang lang. Ang importante kasi sa akin, I feel secure with my husband. hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Emma.
Mahal mo pa ba ang iyong asawa? Thanks for the lunch. Bye-bye. See you. Ikaw na magiging padre de pamilya ngayon dito, Dino. Alagaan mo mami mo, ha? Yung kapatid mo, titingnan-tingnan mo. Alam mo naman, babae yan. Pagka may problema, pag-aralan mo mabuti kung paano masosolve. You have to be strong for... Dino? Hindi bale. Hindi bale. Hindi naman ako magtatagal dun eh. Sandali lang ako. Dino. Dino. Listen. Hindi ka na bata. You have to be strong. For your mom. And your sister. Okay? Okay? Pare, sorry. Dadaan pa tayo sa mama mo eh. Baka tayo mahuli. Tayo na. Pa. Pa. Hindi mo namimiss daddy mo? Sometimes, mas grabe nung una. Pero nowadays, wala na. Pag bumibisita siya galing sa States, ayun, okay lang. Pero otherwise, hindi na bali. Noon nga bata ako, iyak ako na iyak dahil parati ko siya hinahanap. Tapos nga one day, bigla na lang ako tumigil. Wala rin naman eh. Alam ko kasi, hindi na siya mahal ng mami ko. Mami ko, maraming lovers yan. But not my dad. Sama ako, no? Totoo naman eh. Sa una lang yan. One day you'll realize na sana yan lang yan. Before you know it doesn't matter kung nandiyan siya o wala. Ayoko mangyari yun. Ayan. Umiral na naman ang kababuhan ng iyong asawa. Bakit siya sumabak-sabak sa kontrata? Eh hindi pala naman niya nalalaman ang mga patakaran ng kumpanya. Iniloko nga papa eh. Pagdating niya doon, nadiskubre niya na mas mababa pala ang swelong ibibigay sa kanya. Saka yung trabaho iba, hindi yung napagkasunduan. Eh bakit pa siya pumirma ng panibagong kontrata? Di sana binimanda na lang niya yung hayop na recruiting agency niyan. Saan naman ho kami kukuha ng pera para sa abogado? Oo. Magsama-sama kayong lahat sa impyerno. Ang hirap sa inyo. Eh mapupuro lang inyong mga utak. Tanga kayong lahat.
Walang papatay sa akin kung hindi kayo. Wala na kayong inakyat sa bahay nito kung hindi mga perwisyo. Sumulat ka, Emma. Sabihin mo kay Melo, umuwi na siya. Mamamatay siya doon. Para ano, Mama? Para dito siya magpakamatay, ganun ba? Magdasal ka, Emma. Ipagdasal mo ang iyong asawa. Ang Mama naman. Sa dinami-dami ng problema sa mundong ito, pakinggan pa kaya ng Diyos ang problema namin. Pati ang Diyos pagod na rin. Maganda ito, Charlie. Tanong singsing at kuntas. Sigurado magugustuhan ito ng misis mo. Oras naman na magpadala ng pera si Melo. Tutubusin ko yan. Kasi, gipit na gipit kami ngayon eh. Lalo na yung pangmatrikulan ng mga bata. Sayang naman kung pahintuin ko si Dino. Magpo-4th year na yan. Sayang naman kung ngayon pa siya titigil. Si Cynthia naman, pag hindi ko pinapasok, baka lalong mahumaling sa mga kalokohan. Hindi naman ako humingi ng collateral eh. Magkano ba talaga ang kailangan mo? Medyo ka na, Charlie. Pwede lang mamatay na ako ngayon. Iyak ako. Anong kabutihan na magagawa nun? Emma, tama na. Oh, eto. Eto ang 5,000. Inihanda ko to kanina nung tumawag ka. Talagang ganun eh. Kumisan, nadi-delay ang pera nang gagaling sa Saudi. Na-check mo na ba sa bangko? Ano nga ako sa mga tao doon eh. Naraw-araw ko na. Meron naman hindi susulat. Ewan ko ba kung ano nangyayari. Oh, eto. Kunin mo na ito. At ito, tago mo na. Babayaran kita oras na. Huwag mong problemahin yun. Saka na. Pag nakaluwag-luwagan ng kaunti. Okay? Salamat, Charlie. Gusto mo pahatid na kita sa Huwag na. driver hanggang gate? Maglalakad na lang ako. Exercise pa yon. Hi! Oh, pare! Kumusta ba? Kumusta na ba mga hamburgers? Makain pa rin. Sige, Sandra. I'll go ahead. Sige. Night shift ka ba? Good night. Hindi ba sinabi ko sa'yo tumawag ka muna bago ka pumunta dito? Bakit ba hilig mo mag-surprise ng Sorry tao? ha. Nakaka-istorbo ba? Hindi naman. Paulina, yung gate! Come on, dress up. Let's go out. Hindi pwede. Bakit? Nandyan ba airmats mo? Wala na sa Singapore. Wala naman pala eh. Tayo na. I'm not up to it. Bakit? Pinagod ka ba ni waiter? Ikaw, Benji, huwag kang bastos. ha? Bastos? Why? Talagang waiter yun, di ba? May pangalan siya, Dino. Oh, Dino, the waiter. Ka naman kasi, Sandra eh. Masyado mong dinidibdib yung social action program mo sa eskwela. Tingnan mo tuloy. Na-in-love ka na ngayon sa masses. Benji, tapos na usapan natin. Good night. Teka nga, Sandra. Nagpapalit mo ba ako dyan sa waiter mo? More or less. Paulina, aalis na si Benji. Yung pinto, ilak mo. Oh, ano pa hinihintay mo? Good night. Excuse me, Mom. May nagpadala ho. Sino? Kay Mr. Lidas na daw ho. Okay. You just, by the way, your flight schedule is tomorrow. But you read it at 1 o'clock. 1 o'clock. But you have to be at the airport. Magdiretsahan nga tayo, Willie. Ano pang gusto mong palabasin? Talagang hindi ka nagagsaya ng salita, no? I like that. Mabuti na yung maliwanag. Do you have to ask the obvious? Tulad ng sinabi ko,
may asawa na ako at mga anak. So do I. Now I can go straight to the point. Emma, I like you a lot. I don't necessarily love you. Not yet anyway. I want us to know each other better. Hindi ba sapat ang alam mo? Hindi. Iniimbita mo ako magkasala, ganun ba? Yes, if you want to put it that way. At bakit naman kita papatulan? Ganong alam ko na may sabit ka na rin. May sarili ka na rin kompromiso. Ano ako? Nasisiraan ng ulo? Not necessarily. Emma, alam ko naman ang kailangan mo eh. I don't think so. On the contrary, I do. Perhaps more than you. Pag-isipan mo. Hindi naman kita pinipilit eh. Hindi naman ako nag-aapura. Pues, kung naubos, magpasensya ka. E paano yan kung di ko mababayaran ang laboratory fees ko? Hindi makakuha ng final exam. Punyeta, saan pa ako kukuha ng pera? Ba't kayo nagagalit sa akin? Eskwela naman naniningil ah. Ba't hindi ako magagalit? Bayad ako ng bayad ng matrikula mo, anong ginagawa mo? Nilalagpak mo ang mga subjects mo. At mas binibigyan mo pa ng importansya ang pakikipaglambutsingan dyan sa mga lalaki kaysa sa pag-aaral mo. Sige, mag-asawa ka na. Pabuntis ka na sa jimbong yan. Iwanan niyo na ako. Iwanan niyo na ako lahat. Pagod na ako sa katatrabaho eh. Ito pa binibigyan niyo sa akin? O ito ang sulat. Basahin mo. Nabubwisit daw siya. Nalulungkot. Naiinitan. Lahat na pinintasan. Ano ba naman yung kaibigan mo, Charlie? Natural lang yun. Namimiss niya ang kanyang pamilya eh. Pero nasaan ang kanyang pera? Akala ba niya makakaya kong lahat ng gastos dito? Ang sweldo ko sa agency, hindi pa sapat para pambayad ng elektrisidad at renta ng bahay. Ano ba akala niya? Nagpapakasasa kami dito? Ang iniisip lang niya, yung kanyang pagdurusa doon sa Saudi. Eh kami ng kanyang mga anak. Akala ba niya nagbubuhay milyonaryo kami dito? Ay nako, sawang-sawa na ako, Charlie. Ilang beses ko na siyang sinulatan. Maski $100 man lang, magpadala siya. Pero ni minsan, walang nabanggit sa sulat ang tungkol sa pera. Paano ba naman yan? Huwag ka mag-alala. Paano hindi ako mag-aalala? Tuwing katapusan ng buwan iniisip kung saan ako dudukot ng pera para pangbayad ng renta. Ngayong magpapasukan, nandiyan ang pambayad ng matrikula ng mga bata. Pambayad ng libro. Baon ng mga bata. Paano ako matatahimik? Pagkatapos, susulat-sulat siya na gusto niyang umuwi dito. Pag umuwi, Emma? Taka na. Sana.
Masama ba katawa mo? What's wrong ba? Ikakasal na uli mami ko. Kanino? Doon sa boyfriend niyang mahilig magregalo? Iba. Hindi ko pa nga nakikita eh. British daw. Ashford ang family name. Ashford. Bigatin ano? Ashford. Magiging Mrs. Inday Ashford. Hindi bagay. Are you okay? So, paano yan? Sa Singapore na titira mami mo? Siguro. Eh di... Doon ka na rin. Ayoko nga. Paano yun? Magkakaiwalay kayo ng mami mo? I don't care. Ano bang gagawin ko doon sa Singapore? I don't care. Alam mo, parati naman siya wala dito eh. Gusto naman niya yun eh. Hindi na bali sa kanya, hindi kami magkita. Hindi naman niya ako kailangan eh. Hindi ko rin siya kailangan. Ayaw niya sa akin. I don't care. Good evening po. Hindi ba pwedeng sa loob na tayo mag-usap? Dito na lang, Charlie. Tungkol sa nangyari. Huwag natin pag-usapan yun. Tapos na yun, Charlie. Tapos na. Mabutit, ganyan naman ang palagay mo. Nagpunta ako rito para humingi ng paumanhin. Oh, kunin mo. Ano yan? Bayad? Hindi naman ako nanihingil, ah. Huwag, Emma. Huwag. Tulong ko ito. Kaibigan ko asawa mo eh. Please? Palimos, ganun ba? Sige. Salamat, Charlie. Hi, man. Hi, Tito Charlie. Excuse me. Huwag ka muna pumanik. Paano, Emma? Tutuloy na muna ako. Sige, Charlie. Good night. Sige.
Sino yun? Isang kaibigan. Saan mo siya nakilala? Diyan lang. Anong pangalan niya? Ready. Mukhang may asawa. Eh, halos lahat naman ng lalaki ngayon may asawa, hindi ba? Katulad ni Tito Charlie. Kailan mo ba pinag-iisipan ng imbitasyon? Mahirap na, Willie. Bakit? Ayoko na nangyayari. Habang pinipigilan mo yan, lalong na malala. Maniwala ka. Alam mo kung anong problema mo, Emma? Kitang-kita ng damdamin mo, ay pinagkakailan mo pa. Emma, we are both old enough to know what we are doing. Hindi na tayo mga teenagers na nag-eksperimento pa. Madaling sabihin yan kung lalaki ka. Walang mawawala sa'yo. On the contrary, you have everything to gain, Emma. Last call for an invitation? Willie, ayoko nang nasaktan. Ayoko na magkamali. One thing I know for sure. Hindi ako katulad ng iyong asawa. Pinag-iisipan ko muna ang aking pinapasukan. Whether negosyo o gulo. Uy, saan ka pupunta? Pwede ba di na huwag ka masyado mausisa? Humingi ka na ba ng permiso kay Ma? Hindi na ako humingi ng permiso, nagsasabi na lang ako. Gaano katagal ka mawawala? Ewan, pupunta kami sa beach. Kayo ni Jimbo. Huli ka naman pala sa balita, split na kami, Jimbo. Eh, sino makakasama mo ron? Pwede ba huwag ka masyado mausisa? Magkagalit na naman si Mama nito. Eh ano, wala akong pakialam. Ba't mo pinayagang umalis? Ba't hindi mo pinigilan? Mama, pipigilan ko ba naman si Cynthia kung gusto niya? Ay, nako. Saan mo hanapin ngayon yun? Eh kung tawagan kaya natin ng lolo o si Tito Mike. Ano magagawa naman ngayon? Diyos ko naman, Dino. Kaunting responsibilidad. Pinababayaan mo pa. Sige, tawagan mo yung mga kaibigan niya. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Ano ba nangyayari kay Emma? Nauhumaling sa kanyang trabaho pati mga anak napapabayaan. Kung tumawag kaya tayo ng pulis. Mama, anong sasabihin sa atin? Pinapahuli natin ang sarili nating apo dahil lang nagwawala. Sabihin kaya natin kay Tito Mike. Huwag na. Ako naman ang susumbatan nun. Baka sabihin pang ganon pati problema ng ibang pamilya. Dinadala ko sa bahay ko. Paano yan ngayon? Alangan naman pabayaan natin si Cynthia na sumama kung kani-kaninong lalaki. Mama, hindi na bata si Cynthia. Alam naman ang kanyang ginagawa. Pero kung gusto niyang sumunod sa footsteps ng kanyang ama sa impyerno, aba, bahala siya. O bakit? Ano na naman ang problema dito? Wala pa. Napag-uusapan lang namin si Melo. O bakit? Ano na naman ang balita sa bobong yan? Perwisyo na naman. Pagbalik ni Cynthia, kukuha nila ako ng baril at itututok ko sa utak ng babaeng yan para matigil niya ang kalokohan niya. Bakit di mo siya kausapin? Ano sa palagay mong ginagawa ko? Kung pwede nga lang ako na suminturon sa babaeng yan. Ginawa ko na. Huwag mo munang painitin ang ulo mo. O ito, Ano ito? para namang umiti ka kahit paano. Willie, sobra na ito. Hindi ko matatanggap ito. Hawak mo na yan, isuot mo na. Akin na. Oh, nagbabagay? Willie, maraming salamat. Susan, kung mag-skandalo, huwag dito. Come on, let's go. Come on. Come on. Tatlong araw ka na wala. Hindi ka wala. Uy, Ito mo na. Tama na po.
Ma! Lumayas ka! Talagang lalayas ako. Kahit hindi mo sabihin, lalayas ako dito. Walang utang na loob. Halos sumusukan ako ng dugo para mapakain ko na kayo. Ito ba ang gaganda mo sa akin? Pare-pareho lang tayo. Kanya-kanyang pagpupunta. Kaya huwag kayong magmamanis. Kung ano man ginagawa ko, natutunan ko yan sa inyo. Walang hiya! Tama na! Kapatid mo, papatayin ako. Tama na. Papatayin ako. Papatayin ako. Tama na, ma. Ano ginagawa mo? Ano ba nangyari sa'yo? Ikaw pa ito nagagalit. Halos mamatay na si Nervous sa mami. 3 araw ko na wala. Hindi mo sinabi ko saan pumunta. Alam niyo yung mami ko nung ginagawa ko. Total, siya naman eksperto dyan eh. Ano ibig mo sabihin? Napakabulag mo talaga. Parehong-pareho kayong daddy. Tama ang sabi ng lolo. Pareho kayong bobo. Bobo! Harap-harapan na nga kayo niloloko. Nakikita niyo lang gusto niyo makita. Anong niloloko? Ano sinasabi mo? Ako, kahit ako nagwawala, hindi naman ako nagkukunwaring santo. Nagtataka ka pa? Walang may kasalanan niyang kundi ikaw. Ako pa ngayon, ang anak niyo nag-spoil kay Cynthia. Kaya ngayon, lumaking ungas. Hindi na mapagsabihan. Kung ano nakikita sa mga matatanda, yan ang kanyang ginagawa. Huwag na tayong maglokohan, Emma. Meron ba naman sikreto na hindi natutuklasan? Kung hindi mo kaya alagaan ang mga bata, lalo siguro makabubuti na dito mo sila iwanan. Ipatatawag ko si Mike. Ipahahanap ko si Cynthia at... Anak ko ang mga yan. Ako ang magdidesisyon kung anong gagawin ko sa kanila. Ako ang kanilang ina. Sa tingin mo ba gawain ng isang mabuting ina ang iyong inaasal, Emma? Isipin niyo kung anong gusto niyo isipin. Madaling pumintas. Mahirap umintindi. Lalong-lalo na kung makitid ang utak ko. Tayo na dito. Dino? Dino, kahit anong oras gusto mong lumipat dito, huwag kang magdadalawang loob. Kahit anong oras, tatanggapin ka namin. Tandaan mo yan. Nakakaintindihan ba tayo, iho? Opo, Lola. Sige ho. Bye. Alam na nila. Sino? Pamilya ng asawa ko. Alam na rin siguro ni Cynthia. Ano gusto mo mangyari ngayon? Ewan ko. Pero, natatakot ako. Pero ano? gusto kong lumaban. Pero ano yung paglalaban ko? Siguro sarili ko lang. Ilang taon na ba akong nagtitiis? Nagtsatsaga. Naging mabuti akong ina, Willie. Naging mabuti rin akong asawa, akala mo. Ilang babae ang pinaglaruan ni Melo. Kinahumalingan. Kahit insulto sa aking pagiging asawa, pagiging babae. Nagbulag-bulagan ako at nagbingi-bingihan. Noon pa man gusto ko na magtrabaho, pero pinigilan niya ako. Sabi ko, libali na lang. Para sa aking mga anak. Para matahimik na lang ang bahay. At
para maging mabuting asawa at ina. But all it takes is one mistake. Sa lalaki, hindi bali. Hindi bali kung kaliwat kanan ng anakan. Hindi bali kung kahit na sino. Basta nakapalda, ikama. Pero kami mga babae, isang pagkakamali lang, isusumpa ka na. Ba't ganon? Anong gusto mong sabihin ko? Wala. Ang desisyong ito ay para sa akin naman. Siguro may karapatan din naman ako, hindi ba? Ang desisyong ito ay para sa akin. Saan ba tayo? Sa second floor. Second floor, stairs na tayo. O, sige. Mag-iyak ka agad. Ayaw mo na galing. Bakit? Ba't ganon? Bakit ganon? Saan ka galing? Hindi ka umuwi kagabi, ano? Bakit? Dino, kinakausap kita. Saan ka pumunta kagabi? Kayo. Saan kayo narong kagabi? Ano? Saan kayo narong kagabi? Sa opisina. Inayos ko yung mga booking ng mga turista sa hotel. Bakit? Wala. Ang papa mo nga pala sumulat. Nasa taas ang sulat. Uuwi na raw siya. Hindi na raw siya makatiis doon. Di ba bawal ang board doon? Lahat yata, bawal dun eh. Sige pa. Bukas, punta tayo sa mama at papa ah. Kayo na lang ni Dino. Hindi ako po pwede. Nag-off na ako ngayon eh. Saka maraming turista ang darating bukas. Ikaw ang bahala. Eh di, natauhan ka na rin. Ngayon alam mo na ang hirap na pinagdadaanan ng ibang tao para lang kumita. Mabuting nandirito ka. Mula nung umalis kay, talagang hindi mapalagay ang aking kalooban. Ang hirap doon, pa. Ma, sa araw, akala mo mamatay ka sa init eh. Parang kumukulo ang dugo mo eh. Yung iba, nagdudugo ang ilong kaya nag-aahit ng ulo eh. Pagdating naman sa gabi, mabibingi ka naman sa lamig. Parang sumisigid sa buto eh. Melo, kakausapin ka raw ni Mike. Baka magbukas ang branch nila sa Cebu. Hindi pa sigurado, Melo. Pero malaking posibilidad. Dahil marami silang kailangan mga tauhan. Aba, aalisan naman yan? Paano mga bata? Nakita mo na nangyari kay Cynthia.
Bayanin niyo, pupuntahan namin ni Dino mamaya si Cynthia. Kakausapin ko. Eh, mabuti na yung sa Cebu ka magtrabaho. Paano mga bata? O, dito sa atin, dito matira si Dino at si Cynthia. Baka ako hindi pumayag si Emma. Sino ba ang padre de familia? Kung anong desisyon ng lalaki, yun ang dapat masunod. Melo, ito'y tandaan mo. Sa lahat ng oras, bukas ang mga pintuan ng bahay na ito para sa iyong mga anak. Wala kang alalahanin. Mapapakain sila ng mabuti, maasikaso pang mabuti. Pero yung asawa mo, Melo, yung asawa mo, kahit na makita ko siyang nangingisay sa bangketa, akala mo may tutulungan ko siya. Hindi, duduraan ko po siya. Tama na, tama na. Tao po. Tao po. Tao po. Kalimutan na lang natin yung nangyari. Sumama ka na sa amin. Wala na tayong pag-uusapan. Wala kang kailangan ipaliwanag. Sana nga ganun kasimple, Dad. Pero hindi eh. Ano ang mangyayari sa'yo sa ganitong klaseng pamumuhay? At paano kung pagsawahan ka na niyan lalaking yan? Buntis ako pa. Sabit na talaga eh. Maayos naman yan. Ayoko nun pa. Naku nam. Paano? Pati ang bata, idadamay mo sa mga problema mo. Kailan naging problema ang anak, Papa? Marami nga nagsasabi sa akin na loko-loko raw ako eh. Pero hindi eh. Itong baby ko, ito na sigurong kaisa-isang bagay sa mundong ito na talagang akin. Bakit ko siya papatayin? Paano ka na? Paano ka? Hindi mo talaga ako naintindihan, Papa. Ginagawa ko to para sa akin sarili. Wala akong pakialam kung ano man sasabihin ng ibang tao. Sawan-sawa na ako. Sawan-sawa na ako sa pagiging hipokrita. Isipin na nila kung anong gusto nila isipin. Basta't gagawin ko kung anong gusto ko. Mabubuhay tong bata. Sandali nga lang. Oh, kumain ka na ba? Oo. Ikaw? Tapos na. Tumawag ako sa opisina mo ng mga 7 Wala ka na raw doon. Siyempre. Nasa hotel ako. Naasikaso ko yung mga turista. Ba't ka tumawag? Pupunta ako sa Cebu bukas eh. Sasama ako ni Mike. Baka raw may trabaho ron. Sa Cebu ka magtatrabaho? Kung po pwede. Doon ka na rin titira? Hindi lang ako. Tayo. Tayong lahat. Bakit? Wala. Ayaw mo ba? Hindi naman. Saka lang natin pag-usapan yun. Maliligo pa ako eh. Emma? 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 Alis na muna ako. Anong oras na ba? Stress medya. Nga naman. Alas 5 ang flight ko eh.
Hindi ka ba muna magkakape? Hindi na. Sa airport na. Kailan may balik mo? Sa mga kalawa. Sige. That way, please. Excuse me. Thank you. Meron akong importanteng message para kay Mr. Willie Ledesma. Ano ba room siya? Willie Ledesma? You mean the house sponsor? Hindi, personal sana dahil importante Forward, please. Ikaw lang makakapag-desisyon yan, Emma. As I told you before, hindi kita pipilitin. Kung anong gusto mo, yan ang masusunod. Malinaw lahat sa akin. The last time na tinanong ko sa'yo, hindi mo ako sinagot. Ngayon, tatanungin kita uli, Emma. Mahal mo pa ba si Melo? Mahal mo pa bang iyong asawa? Hindi ko alam. Sino yan? Sir, sa maintenance ho. Bumalik ka na lang mamaya. Importante ho May leak daw sa water closet. Willie? Melo! 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 Di ka pa ba nagbabalot? Pa, hintayin ko si Mama. Bahala ka. Basta ako na sa mga lolo mo. Sumunod ka lang doon, ha? Minsan na kitang pinagbuhatan ng kamay. Huwag mo akong piliting ulitin ko yun. Mabuti siguro patayin mo na ako. Hindi. Bakit ko ipupuhunan ng buhay ko para sa'yo? Mabubuhay ka. Dadalhin mo sa konsensya mo ang kahiyupang ginawa mo sa pamilya mo. Patayin mo na ako. Total. Matagal mo na ako unti-unting pinapatay. Ba't putang, ikaw pang may lakas ng loob manumbat ngayon, ha? Bakit? Sino ba sa atin dalawa ng loko? Bakit? Ilang babae na rin ang ginamit mo?
Ilang beses mo na akong niloko. May narinig ka ba sa akin? Ilang taon na akong nagtitiis. Ilang taon na. Sa'yo at sa iyong pamilya. May narinig ka ba sa akin? Kaya gumaganti ka ngayon. Hindi asawa ang kailangan. Alila. Hindi rin alila. Alipin. Dahil ang alila, sinusweldohan. Ang alipin, ginagamit. Kasangkapan. Kasangkapan lang. Kanina, tinanong ako ni Billy kung mahal pa kita. Hindi ko nasagot. Pero ngayon, alam ko na. Alam ko na, Melo. Matagal na. Matagal nang nawala ang pag-ibig ko sa'yo. Natatakot lang akong aminin sa sarili ko. Natatakot ako para sa ating mga anak. Pero ngayon, Tama na. Ma, tama na. Pa, tama na. tama na! Dino? 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 Hindi ako humihingi ng awa. Hindi rin kapatawaran. Unawain mo sabi ko. Ma, bakit? Bakit mo ginawa sa amin yun? Ma, hindi mo na ba kayo mahal? Maaari pa naman yun. Paano ko kayo hindi mamahalin? Buhay kong isinugal ko para sa inyo. Paano ko kayo mamahalin? Kung hindi ko muna mamahalin ang aking sarili. Naintindihan mo ba ako? Ha? Kunin ko lang yung bang gamit ko. Dino? Sige, labas mo na yan. Kukunin ko lang yung bang gamit sa taas. Hindi ako sasama sa'yo pa. Ano? Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Basta alis ako. Saan ka titira? Hindi ko alam. Nalalaman mo ba yung ginagawa mo? Dino, maupo ka muna at pag-usapan natin ito. Huwag na, ma. Nakapagpasya na ako eh. Sasama ka kay Cynthia. Paano ka mabubuhay? Kausapin mo nga yung anak mo. Dino, Huwag na, ma. Kahit ano pa sabihin nyo, nakapag-desisyon na ako. Dino, iba ang nangyari sa amin ng mama mo. Hindi ko naman kayo sinisisi pa. Ma. Di na ako bata. Kayo, gumawa kayo ng desisyon, di ba? Ito naman na akin. Gusto ko lang malaman yung dalawa. Mahal na mahal ko kayo. Dino. French fries. Gago ka, no? Kinupit mo Binayaran solo. ko yan. Saan ka na ba nakatira ngayon? Sa boarding house. 4 kami sa isang kwarto.
Loko-loko ka rin, ano? Kaya nga pinatulang kita eh. Salamat ka, loko-loko ko. Paano studies mo? Kaka-college ka pa ba? Bahala na. Kung kaya ko ba eh. Babalik ka pa ba sa parents mo? Hindi ko alam. Tampo lang yan. Babalik at babalik ka rin. Bakit? Kala mo ba hindi ako matigas? Eh, saan ka kukuha ng pera? Eh, magkano lang naman ang kinikita mo dyan, ah? Yun na lang ba importante sa buhay ng tao ngayon, pera? Hindi naman siguro.